Henesis Kapitulo 17. At nang si Abram ay may 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abram at sa kanya'y nagsabi, Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. At ako'y makikipagtipan sa iyo, at ikaw ay aking pararamihing mainam. At nagpatira pa si Abram, at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi, Tungkol sa akin, narito, ang aking tipan ay sumasa iyo, at ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. At hindi natatawagin ang pangalan mong Abram, kundi Abraham ang magiging iyong pangalan, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. At ikaw ay aking gagawing totoong palaanakin, at papanggagalingin ko sa iyo ang mga bansa, at magbubuhat sa iyo ang mga hari. At aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo, at sa iyong binhi pagkamatay mo, sa buong kalahian nila, na tipang walang hanggan, na ako'y magiging iyong Diyos, at ng iyong binhi pagkamatay mo. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo, ang lupaing iyong mga pinaglakbayan, ang buong lupain ng Kanaan, na pag-aaring walang hanggan, at ako ang magiging Diyos nila. At sinabi pa ng Diyos kay Abraham, At tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo at ng iyong binhi pagkamatay mo, sa buong kalahian nila. Ito ang aking tipan na inyong iingatan sa akin at sa inyo, at ng iyong binhi pagkamatay mo. Tutuliin ang bawat lalaki sa inyo. At kayo'y tutuliin sa laman ng inyong balat ng masama, at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. At ang may 8 araw ay tutuliin sa inyo, ang bawat lalaki sa buong kalahian ninyo, ang ipinanganak sa bahay o ang binili ng salapi sa sinumang taga-ibang lupa na hindi sa iyong lahi. Ang ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi ay dapat tuliin, at ang aking tipan ay sa iyong laman na pinakatipang walang hanggan. At ang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang laman ng kanyang balat ng masama, ang taong yaon ay mahihiwalay sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan. At sinabi ng Diyos kay Abraham, Tungkol kay Sarai na iyong asawa, ay huwag mo nang tatawagin ang kanyang pangalang Sarai, kundi Sara ang magiging kanyang pangalan. At akin siyang pagpapalain, at saka sa kanya'y bibigyan kita ng anak. Oo, siya'y aking pagpapalain, at magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya. Nang magkagayoy, nagpatira pa si Abraham at nagtawa, at nasabi sa kanyang sarili, Magkakaanak kaya siya na may 100 taon na? At manganak pa kaya si Sara na may 90 taon na? At sinabi ni Abraham sa Diyos, Kahi manawari, si Ismael ay mabuhay sa harapan mo. At sinabi ng Diyos, Hindi, kundi ang iyong asawang si Sara ay magkakaanak sa iyo, at tatawagin mo ang kanyang ngalang Isaak, at aking pagtitibayin ang aking tipan sa kanya, ng pinakatipang walang hanggan sa kanyang lahi pagkamatay niya. At tungkol kay Ismael, ay dininig din kita. Narito't aking pinagpala siya, at siya'y aking papag-aanakin ng marami, at siya'y aking pararamihin ng di kawasa. 12 prinsipe ang kanyang magiging anak, at siya'y gagawin kong malaking bansa. Ngunit ang aking tipan ay pagtitibayin ko kay Isaak, na iaanak sa iyo ni Sara sa tadhanang araw sa taong darating. At nang matapos na makipag-usap sa kanya, ay napaitaas ang Diyos mula sa piling ni Abraham.
At ipinagsama ni Abraham si Ismael na kanyang anak, at ang lahat na ipinanganak sa kanyang bahay, at ang lahat ng binili niya ng kanyang salapi, ang lahat ng lalaki sa mga lalaking kasangbahay ni Abraham, at tinuli ang laman ng kanilang balat ng masama ng araw ding yaon, ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya. At si Abraham ay may 99 na taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. At si Ismael ay may 13 taon nang tuliin ang laman ng kanyang balat ng masama. Nang araw ding yaon, tinuli si Abraham at si Ismael na kanyang anak. At lahat ng lalaking kasangbahay niya, maging ang mga ipinanganak sa bahay at ang mga binili ng salapi sa taga-ibang lupain, ay pinagtuling kasama niya.